Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Billionario.com. Pahayag ng isang executive ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Problemado na itong mga negosyante natin sa pagbagsak, lagapak ng Philippine stock market. Dahil talagang ang dami ng naalis, na pull out na capital sa stock market. Kahit pinabulaanan ng Malacanang na fake news yung 1.7 trillion pesos na nawala sa stock market in 3 weeks, mas marami pa pala. 5 trillion pesos ang nawala mula December of 2024 up to October. Ganyan po kalala. Kaya ito na, mayroong suggestion ang isang executive ng Philippine Chamber of Commerce in this industry para ma-revive ang bumabagsak na stock market. Ito, PCCI's Brian Ang urges Maharlika Fund to revive is slumping Philippine stock market. This is a desperate solution na naisip nila. Mayroong pera ang Maharlika Investment Fund. Ilan ba yun? 200 billion. Pwede ba dyan nyo na lang i-invest sa Philippine stock market? Kasi delikado. Yan naman, desperate situation need disparate solutions. Ito na ang naisip ng mga negosyante dahil sila ang maapektuhan sa pagbagsak ng stock market. The Maharlika Investment Corporation is being urged to use part of its 200 billion funds to support the local stock market, which has seen sluggish listings, weak investor confidence, and governance issues. Kakaunti na ang nag-i-invest sa stock market dahil mahina ang confidence nila dahil sa korupsyon. Talamak na talamak, sangkatutak ang korupsyon ng PBBM administration. Ito ang pahayag ni Mr. Brian Ang, ang Vice President ng PCCI. We have 200 billion in Maharlika funds. Why not use it to stimulate the Philippine Stock Exchange? Suggestion lang naman. Bahala ng gobyerno kung pakinggan nila o hindi. But ang tingin ko dito is concern. Nababahala ang ating mga negosyante, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang suggested that the sovereign wealth fund could buy blue chip, large board stocks instead of focusing on the National Grid Corporation of the Philippines to strengthen the country's own stock index. Market activity has slowed significantly. Yan po ang nangyayari sa ating economic activity ngayon. Only 9 companies have listed under the Marcos Jr. administration. One of these, Oceana Gold Philippines, which listed in May 2024, raising the highest amount of 6 billion. In contrast, Duterte administration and Marcos administration, malayo ang diferensya. In contrast, first 3 years of the Duterte administration saw larger capital raises, including CEMEX Holdings Philippines with 25.13 billion and Monde Nissin with 48.6 billion. Wow! Sa first 3 years ng Duterte administration, mayroong 73 billion na naidagdag. 73 billion pesos na idagdag sa stock market. First 3 years ng Marcos, only 6.08 billion. Diba? Layo. Dito, kitang-kita yung
good governance ng Duterte at saka itong bad governance ng Marcos. Sa mga data nito, governance concerns have weighed on investor confidence. Ito ang sabi ni Mr. Ang. Foreign inflows of funds is the fastest way to grow the index. Unfortunately, the news daily from the Philippines is rampant corruption, rallies, and earthquakes. Sino ang gaganahan na foreign fund? Anong sabi ni ang Gaba Dili Magsabak? Whatever you sow, you reap. Dahil sa pinaggagawa ng administrasyong ito, kaliwat kanan ang sakuna. Sunod-sunod ang mga earthquakes, sinabayan pa ngayon ng sunod-sunod na mga rallies, sinabayan pa ng balita na talamak, sang katutak ang korupsyon. Ikaw, negosyante ka, taga ibang bansa, ganahan ka pang mag-invest sa bagong Pilipinas ng Marcos administration? Siyempre, hindi na. Nasaan na ang ipinagmamayabang ng Pangulo? Ilan na ang gastos niya, yung 3 years? Sige niyang kabiyahe, ang dami niyang napuntahang bansa para manghikayat ng mga foreign investors. Ilan yung return of investment, yung bilyones na taxpayers money ginastos niya? Lugi ang taong bayan. Ito na ngayon, pinakamalaking dagok o challenge ng gobyernong ito, yung ipinagmamalaki niyang flood control projects. 5,500 natapos na. Palakpak sila. The following year, mahiya naman kayo. Ang inyong mga flood control projects, guni-guni, substandard pa. Tapos sabi niya, wala akong kinalaman dyan ha. Sila lang ang may kagagawan dyan. Ako, hero ako. Ako ang nag-expose eh. Magpasalamat pa kayo sa akin. Nag-create ako ng ICI para mapakulong ang dapat makulong. Ganon ang style. Ano ngayon yung ICI? Palabas. Para lang maipakita na may ginagawa sila. Hindi totohanan ang administrasyong ito. Sa pananaw ko lang opinion, hindi totohanan na habulin yung mga nanloko sa kaban ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga namunga na. So muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na iyang pagaputoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga. So pila na Manoy kasipi gani Manoy? Siyam. Siyam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siyam man gyud kasipi. Gisandayan nang gyud kay taas kayong saging ang lakatan kay tambok man gyud sa Ginoo kay inuno ng akong saging. Dako kaya salamat sa Kay naman salamat sa nagsuporta nga padayon among pagpananom. Salamat kayo sa nagsuporta. Padayong ang atong pagpananom, so salamat gid kay sa Ginoo nga namunga na among saging lakatan ug karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. So siyam gyapon ni siya ka sipi. So daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan. So muna ni ang iyang unang tanom. Ang tanom ni Manoy Iking saging lakatan 180 ni siya. So daghan na gyud sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among lakatan. Karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagihap. So pito ni siya ka sipi ug iyaha.
So sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among lakatang gyud. Ang among lakatan namunga na. Salamat gyud sa Ginoo. Salamat sa nagsuporta. Salamat pod. Karon mao pod ni ang among saging lakatan nga namunga na. So salamat kay sa Ginoo sa suporta.